Bumuo na ng Local Crisis Management Committee ang Zamboanga City Government para tutukan ang investigasyon sa kambal na pagpapasabog kagabi. Terorismo at extortion ang mga tinitingnang anggulo sa nangyari kung saan 6 ang sugatan. Pinaigting na rin ang seguridad sa mga pampublikong lugar kabilang ang paliparan. Makibalita tayo kay Trisha Zafra. Pasado alas 9 kagabi nang biglang sumabog ang bus na ito sa Barangay Giwan, Zamboanga City. Kwento ng isang dispatcher, pabalik na sana sa Giwan Bus Terminal ang bus galing Pagadian, Zamboanga del Sur. Nasa 200 metro na lang daw ang layo nito sa terminal nang maganap ang pagsabog. Hindi bababa sa 6 na sakay nito ang sugatan at agad isinugod sa ospital. Ginto sa sa bus, sumabog yung doon sa left side sa bus. Sa likod? Oo. Ayon sa isang saksi, 3 lalaki at 1 babae na nagpanggap na pasahero ang umano'y nag-iwan ng pampasabog. Napag-alaman ng mga otoridad na isang improvised explosive device ang sumabog. Inilagay raw ito sa kaliwang baggage compartment ng bus. Pinag-aaralan ngayon ang mga nakuhang ebidensya, kabilang ang debris ng IED, mga pako at baterya ng cellphone. Dahil nga public service bus yun, number 1 namin tinitingnan yung extortion angle. Sasagutin naman ng lokal na pamahalaan ang gastos sa pagpapagamot ng mga biktima. Ang naturang insidente na sundan pa ng isang pagsabog sa labas naman ng isang mosque, wala namang nasaktan. Nangyari ito mahigit 1 oras lang matapos ang pagsabog ng bus. Inaalam ngayon kung may kaugnayan ang kambal na pagsabog. Trisha Zafra, GMA News.